Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Pinipini Mariel Alcaide at maaari niyo akong tawagin na Teacher M at ako ang tagapag-ulat or yung guro sa umaga sa araw na ito. At ang tema ng ating talakayan ngayon ay ang papel ng teknolohiya sa pagpapatupad ng curriculum. So bago natin sisimulan ang ating formal na talakayan, ay maaari bang tumayo muna kayong lahat para sa ating panalangin? At maaari bang tawagan ko si Mr. Balmoa para pamunuan ang ating class ay pamunuan ang ating panalangin ngayon. Bago kayo umupo ay maaari bang pagkipulot ng mga kalat sa sahig at pag-ihanay ng mga upuan. So, attendance checking muna. Pag tatawagin ko yung pangalan, sabihin nyo na present teacher M. So, di ba nga Jojo? Present teacher M. Balmoa. Present teacher M. Cortina. Present teacher M. Sala. Dadako naman tayo sa hindi pa yan. So, nais ko munang alamin kung ano ang inyong nalalaman sa kanakaraang talakayan at kung ano ang inyong naintindihan. So, maaari bang tumayo, Mr. Balmoa? So, ang ating nakaraang talakayan ay tungkol sa mga modelo ng pagpapatupad ng curriculum. So, ang mga modelong ito ang tumutulong sa mga guro pang maayos at ma-epektibong may patupad ng curriculum sa paaralan. Magaling! Sino pa ang makapaglalahad ng kanilang naiintindihan sa nakaraang talakayan? Wala na po. Cortina, baka may gusto kang sasabihin or ilalahad mo yung mga nalalaman mo or mga naiintindihan sa nakaraang. Natatandaan ko ako sa talakayan ay patungkol sa modelo ng curriculum. Napakalaga nito upang magkakaroon ng gabay ng isang guro kung ano ang pamamaraan na kanyang gamitin sa pagpapatupad ng curriculum. Magaling! So ngayon ay, bago ko simulan ang ating talakayan, ay may flash muna ako sa dito at hulaan nyo or ayusin nyo kung ano ang pinapahiwatig ng mga words na ito. Okay? Okay? So, Okay? So, ano ito? Mari magtaas ng kamay, okay? Tumayo ka. Curriculum, ma'am. Okay. Very good. So, ito. Ano to? Ito, ano to? Okay, ikaw. teknolohiya po ma'am. Technology. Wait, titignan natin kung sakto ba. Technology. At sino, ikaw, ano? Ayan na ba yung pagpapatupad? Pagpapatupad. Let's go. Yes! Napakagaling! Uy, hindi yan. So, ang ating talakayan ngayon ay patungkol sa papel na teknolohiya sa pagpapatupad ng curriculum. So, alam naman ay, bago ko hindi pa muna. So, sa layunin, sa pagtatapos ng 45 minuto ng aralin, 80% ng mga mag-aaral ay inasahang maaari bang basahin ng lahat. Matutukoy ang mahulugan ng papel ng teknolohiya sa pagpapatupad ng curriculum. Makapagbibigay ng sariling kahulugan ukol sa negatibo at positibong epekto ng teknolohiya sa pagpapatupad ng curriculum. Mapagbuo ng dugtungan tula patungkol sa kahalagahan ng teknolohiya sa curriculum. Okay, maraming salamat. At dito naman tayo tapos sa introduction. Malaking papel ang ginagampanan ng teknolohiya sa pagpapatupad ng curriculum. Maaari ba basahin naman? Ito ay nagbibigay ng mga bagong oportunidad para sa pag-aaral at pagtuturo. Nagpapahintulot sa mga guro at mga pag-aaral na magamit ang mga modelong masangkapan at mabuti ang nalalagas sa edukasyon. Malaki ang naging epekto, malaki ang naging kontribusyon ng teknolohiya sapagkat ito ay nagbibigay ng mga bagong oportunidad, lalong-lalo na sa mga halimbawa na lang dito ay yung mga kabataan na malayo na yung online learning, di ba? Yung may mga instances or mga pangyayari na kung saan hindi maaari magtatagpo ang mga teachers and students. So, instead nga pupunta yung mga students sa isang particular na lugar, ay kung doon na lamang sila sa ilang tahanan na kung saan ay
ay magkakaroon sila ng safety sa kanilang sarili. Isa yan sa magandang epekto ng teknolohiya. At ito rin ay nagpapa simple or simple sa mga bagay na kung saan ang mga guro ay instead na ay yung mga AI, di ba? Instead nga kanang ilang sarili nilang mga pag-iisip ay mas na bibigyan ng halaga at mas nabibigyan ng emphasize yung kanilang mga nalaman sapagkat sa tulong ng teknolohiya. At dadako naman tayo sa narito ang mga papel na ginagampanan ng teknolohiya sa papatupad ng curriculum. Mr. Jojo, maaari mo bang basahin ang number 1? Access sa impormasyon. Sa pamamagitan ng teknolohiya, ang mga mag-aaral ay may alternatibong pag-aaral sa malawak na bilang ng impormasyon. Maaari silang maghanap ng mga aklat, artikulo at iba pang sanggunian online na may kaugnayan sa kanilang mga paksa. Ito ay nagbibigay sa kanila ng mas malalim na kalaman at pagpangunawa sa mga konsepto ng kanilang pinag-aaral. Sino ang may naiintindihan? So, maaari mo pakipaliwanag? Para sa akin hindi dahil sa teorya, mas mabilis na access sa information. Di tulad ng sa traditional na pag-access like sa aklat, mga tulo, ay mga aklat na kailangan pang basahin. Ngunit dito sa dahil sa teorya, isang tap lang sa Google search, yun, makikita mo na lahat ng mga hinahanap mo. Magaling. Palakpakan natin si Mr. Balmoa at Mr. So, ang success ng informasyon, malaki ang ginagampanan ng teknolohiya, especially sa pag-access ng mga informasyon na kung saan may mga bagay na hindi mabibigay ng dictionary sapagkat hindi naman lahat ng mga informasyon, ng mga accurate na mga informations na makikita sa dictionary or sa mga aklat ay makikita. Ang informasyon ang teknolohiya ay isa sa naging dahilan kung bakit mas napalawak ang kaalaman at informasyon na makikita at malalaman hindi lamang ng mga guro, pati na rin ang mga mag-aaral. Okay, so next. So number 2, maaari mong basahin, Mr. Jamukal. Interaktibo pag-aaral. Ang teknolohiya ay nagbibigay dahil sa mga mag-aaral maging aktibo sa kanilang pag-aaral. Maaari silang magpag-ayos sa mga online na audio, mga video tutorial, at iba pa interaktibo mga materyales na nagbibigay ng mga abilidad at pagsusulit. Ito ay napapalawak ang kanilang pagkakawa at pagpapahusay ng kanilang mga kasanayan. So sa interaktibong pag-aaral, magaling palakpakan na natin. So dito ay, halimbawa na lamang dito ay yung activity natin sa PE, which is yung mga yung teacher natin or yung instructor natin ay hindi niya na mag-cater lahat tayo natuturuan. Kaya naman ay pinapagamit nila tayo ng teknolohiya na kung saan ay magkukuha tayo ng mga referensya na maaari natin gamitin sa pag-upload. At kagaya naman sinabi ko kailan na module, video tutorial na kung saan ay mas papalawakin pa ang ating kaalaman. So, collaborative learning, maaari mo basahin, Mr. Chris. Collaborative learning. Ang teknolohiya ay papansin sa mga mag-aaral ng pagtulungan at magbahagi ng mga ideas ng mga ng mga online katagoma. Maaari silang tayo ng mga online grupo, magbahagi ng mga dokumento at magkaroon ng mga kakayahan sa libutan. Ito ay makakas sila ng kalihan sa pagtulungan at pagpuon ng mga sakayan sa pamamagitan ng kolektibong pag-aaral. Okay, very good. So, naiintindihan, sino ang nakakaintindi? Maaari mo ba ilahad yung kakaintindi? Okay, ma'am. So, patay sa collaborative learning is napakalaga bilang mag-aaral na may makuha tayo ng idea mula sa online platforms at ito ay nakatulong sa atin mga mag-aaral. So, Magaling. So, let's proceed to the... Maaari po magbasahin, Mr. Goodwin. Personalisadong pag-aaral. Ang teknolohiya na nagbibigay ng mga tool at aplikasyon na nagbibigay daan sa mga guro na magbigay ng personalisadong tutulong sa mga mag-aaral. Maaari nilang subaybayan ang pagbulan ng bawang mag-aaral, magbigay ng mga aktibidad na kapatay sa kanilang mga pangailangan, magbigay ng feedback sa hintay. Ito ay mapapahusay ng pagkatutunan ng bawang mag-aaral, nagbibigay ng mga oportunidad para sa pagbulan ng kanilang mga kasanayan. Magaling ka natin. Sa pakiwarin ko yung may naiintindihan kayo sa aking natalakay ngayon. So ngayon ay hatiin po kayo sa dalawang pangkat. Ang isa ay, this will be the first group at ito ay ikalawang pangkat. Ito ay magsa-search kayo online ng mga positibong epekto ng teknolohiya sa pagpapatupad ng curriculum. Dito naman ay ang mga negatibong epekto ng teknolohiya sa pagpapatupad ng curriculum. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para makapagkalap ng mga impormasyon. At ngayon ay natapos na ang inyong 5 minuto. Sino ang representative ninyo dito?
ikaw. So, pwede mo bang ilahad ang iyong mga kasalutan? Magaling, palakpakan natin si ang group 1. Para sa pangkat pangalawa, yung magaling, palakpakan natin. Kung sabi natin na hindi ang lahat ng bagay ay mayroong epektibo at negatibo. Depende na lamang natin kung paano natin ito gamitin sa tamang pamaraan. Sa paglalahat, ngayon nagtatawag ako na kung ano ang naging, magtatawag ako ng isang estudyante or mga dalawa, tatanungin ko kung ano ang naging takeaways nila at kung ano ang kanilang natutunan sa talakayan sa araw na ito. So, maaari bang, Jojo Diwangan, maaari bang ilahad mo ang iyong natutunan? Magaling, palakpakan natin. Mr. Salah, pwede bang ilahad mo ang iyong mga? Magaling, palakpakan natin mga sarili. So ngayon ay dadako na tayo sa, hindi yan pagsasadula, ito ay dugtungang tula. So ito ang panuto, bumuo ng pangkat. So since maliit lang kayo, apat lang kayo, so isa lang kayong grupo. Tapos ang bawat ay gagawa ng dugtungang tula patungkol sa kahalagahan ng teknolohiya sa pagpapatubad ng curriculum. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa gagawa ng dugtong tula. Tapos na ba kayo? Maaari nyo ba ang ilahad ang inyong mga dugtungang tula dito sa harapan? Tumayo muna kayo. Dugtungang tula, teknolohiya at kurikulum. Sa panahon ng modernong makinarya, ang kurikulum ay nagbago't sumulong na. Mga aralin sa digital na daraan, sa teknolohiya ay tayo umaasa ng lipusan. Ngunit sa likod ng silaw at kalino, may mga problemang di agad natutugunan. Distraksyon at pagkaantala ng isip. Sa screen nakatuon, aral ay lumalaki. Ang pagkadepende tila'y nagiging sandigan. Nagkakaligtaan ang tradisyong kinagisnan. Ang social skills na nalilimutan sa online, mukat damdamin dinam nasisilayan. Kalusugan ng mata, katawan ay naapektuhan. Sa harap ng screen, oras ay nagugugol. Cyberbullying, bantay naglalaganap sa digital na mundo. Ligtas nga ba't malaya? Lamang po, ma'am. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong mga partisipasyon. Ngayon, dadako naman tayo sa konklusyon. So, maaari nyo magbasahin. Sa kabuuan, ang teknolohiya ay nagdudulot ng mga positibong epekto sa pagpapatupad ng kurikulum. Ito ay nagbibigay ng mga bagong pamamaraan ng mga at pagtuturo na nagpapalawak sa kaalaman at nagpapahusay ng mga kasanehan ng mga mag-aaral. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang teknolohiya ay isang tool lamang at ang mahalaga pa rin ay ang tamang paggamit at pagtutok sa mga layunin ng kurikulum at pangangailangan ng mga mag-aaral. At yan lamang po. Dito nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat.